magtatanong ako sa inyo. Paano pag halimbawa, isa na lang sa inyo ang money maker? Kaya nyo bang tumagal sa relasyon? Halimbawa, hindi naman sa pag-aano, isa na lang yung capable magtrabaho. Tatagal pa ba kayo sa ganong relasyon? Kunyari, boyfriend, girlfriend. Nagawa na namin yun eh. So hindi ba dadating sa panahon na parang, ay, practical, dito na lang ako sa practical. Na, baka... Siguro dyan papasok yung faith mo dun sa partner mo eh. Ganito kasi, either yung partner mo, estudyante, kaya nag-aalaga ng magulang, breadwinner, tapos paglalabas kayo, ikaw yung mag-aano. Pinasal ako pa. Mga bagay nga na material nag-i-invest kayo. Doon pa talaga sa alam mo forever. Investment din yun eh, syempre. Sino sa inyo yung dati, yung unang nagtrabaho? Ako. So may panahon talaga na ikaw lahat. Tapos siguro ba siya, estudyante, ganyan. Hindi. Tapos naging estudyante. Ayun. Hindi ba pumasok sa isip mo na, naku, kung siguro yung ko. Ay, pumasok, madami. Madaming times din. Pero hindi dahil sa naghihirap ako Hindi dahil sa nahirapan ako. Parang naisip ko lang na ano kaya yung lagay ko pag pantay na kami na ganit. Parang yung partner ko is kasi madami akong gustong gawin dati na parang sana magawa ko na to, ganito, ganyan. Pero hindi ko kahit ganun naisip ko eh. Tapos yung mga nakikita ko ng mga friends ko na parang hindi pa rin siya worth gawin eh. Pag dismiss pa yung kasama ko eh. Ganun eh. Hindi walang bola yun. Matami pa akong gustong gawin na kahit ngayon, kahit dati pa naisip ko na unti-unti naman namin siya nagagawa. Nagawa na naman, madami namin nagawa. Kahit ngayon eh, di ba? Yung mga dinadaan namin resto na dati makdo lang kami lagi sa Guada. Tapos ngayon, nagawa naman. So, hindi pumasok sa isip mo na parang may katrabaho akong maganda eh. Ligawan ko kaya to parang mas bagay kami. Hindi. Naisip, parang siguro nag-daydream na, paano kayo? Siguro ganito, ganyan. Pero, hanggang dun lang. Kasi ako parang nai-imagine ko, ay siguro magagawa namin yung ganito. Tapos ang biglang papalitan, excite na ako magtrabaho na si Miss pa kasi magagawa ng ganun. Kaya hindi mapapalitan din sa dulo. Siguro kung hindi ko naisip yun, hindi kami kinasal ni Miss pa. Kung yun naisip ko dati. Hindi ko naghahanap na, birthday ko, kaya may surprise kaya siya sa akin. Hindi naman. Nagganap pa ako ng ganun. Hindi, kasi parang hindi awa ng Diyos naman, pareho kaming hindi materialist. Yun din. Isa yun talaga, hindi kami materialist. Ako, materialist ako sa sarili ko. Yung mga binibili kong luho, gusto ko, ako yung bumibili, hindi ko pinabibili sa kanya. Kasi nga, hindi ako nag-impose ng kung ano yung gusto ko dun na mga material na bibilin sa akin ng Ganon din siya. Ito, kabaliktaran. Binibigay naman sa'yo ni Miss pa lahat. Ikaw naman yung hindi kayang mag-work. Binibigay niya sa'yo lahat. As in, luho mo lahat, pati pangangailangan ng family mo na ibibigay niya. Pero nasasaktan ka niya. Mag-stay ka ba? Pero ito siya yung nagko-cover ng expenses ng family mo. May utang na loob ka. Pero nasasaktan ka niya. Mag-stay ka ba sa ganong klaseng relasyon? Paano nasasaktan? As in, natatapahan yung pride ko na... Nagkaroon na siya, hindi ganon. As in, lumalang nagkaroon na siya ng iba. Ulit-ulit mong pinapatawad. Pero siya nagpo-provide sa'yo, ha? Puputulin mo ba yung kaligayahan ng family mo o yung sustento ng family mo o kakainin mo yung pride mo? Depende, ewan ko. Ang hirap ng tanong na yan. Ang hirap ng tanong na yan. Pero kasi sa akin yun, kung lalo na talagang wala akong magawa para sa family ko, baka baka talaga, mag-stay talaga ako doon. Parang na lang ako. Hindi, kasi maghanap ng ng ibang financer, gano'n. Kasi napaka-hopeless kasi nung situation ko dun eh. Kunwari, hindi ko na kaya magtrabaho. Parang nasa akin din yun eh. In the first place, hindi mo ilagay unless talaga yan, nabaldado ka or wala kang choice. Pag gano'n kasi kunwari, wala ka ng choice. Kaya talaga, kakausapin ko din yung family ko about doon. Na hindi na ganito na lang yung situation namin. Hindi na kami nagsasama para sa pagmamala namin. Ako nag-stay na lang ako para masustentuhan kayo. Pero sa totoo lang wala na ako. Kung tatanggalin yung family na part, bibitaw ako. Yun nga yung mabigat dun. Yung mabigat kasi dun, yung family, binubuhat mo yung family ko na hindi ko kayang gawin. Baka yun talaga. Pero sa ngayon kasi, parang hindi ko naman siya nakikita in the long run na ganun mangyari. Kasi may mga kapatid naman ako. Pero ay, tama. Hypothetical kasi kung ganun, ang hirap talaga. Tsaka kung mahal ka ng family mo kung may taong ganun, tingin ko hindi yung basta-basta bibitaw. Kasi para sa pamilya niya din yun. Halimbawa, sabihin natin walang family.
pinag-aaral ka ni Miss Pa, pero nasasaktan ka niya eh. Kasi capable siyang gumawa ng mga bagay-bagay. So, magsasorry lang siya, sorry, o eto na ulit, bago mong shoes. Sorry, o eto cellphone. Pero ganun siya kagalante. Magsistay ka, given na nag-aaral ka pa. Halimbawa, ganito, Miss Pa, ba, nag-aaral ka. Kunyari, nagpaparal sa'yo si Ricky, pero nasasaktan ka niya. Magsistay ka ba sa ganong klaseng tao na biglang, uy, bati na tayo, cellphone, bati na tayo, 3 days, 2 nights sa ganito, bati na to. Puro dinadaan ka niya sa material, pero paulit-ulit ka niyang nasasaktan. Hindi. Gagraduate ka na lang, konti na lang, siya na yung sagot. Na lang. Pero pag baka yung mental health ko naman. Yun, tama-tama. Baka di rin ako makagraduate. Oo, di ba? Ayun din siya sagot ko eh. Oo. Kaya to pinakasalan eh, ang galing eh. True. O yan na guys, marami kayong natutunan. Sa legit na mag-asawa ha. Mag-asawa sila. At makita niya sa daan. Oo. Yan. Pero hindi natin alam kung sa after nito, ganun pa rin. Nag-abuse. Ano hindi mo ginawa ha? Second drag mo. Kasi yung mga in-interview namin nung una, maayos pa sila. Parang yung nahuli sa bypass mga ganun na eh. Hindi mo. Ngayon mukha ng biktima. Ayun lang, thank you po. Thank you, guys. Saka pala ulit si Ricky and Miss Pa. Thank you so much po. Thank you.